Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. At still, nasa faith pa rin po tayo nitong It is Written. Nagsimula tayo nito na mapag-usapan simula pa nung bagong taon, January 1st. At itong 40 days of blessings na ito ay para itong year na ito ay masimulan natin ng powerful. Actually, karamihan po sa inyo, tumanggap po kayo nitong bookmarker na ito, na kung saan itong bookmarker na ito ay pwede nyo pong sundan yung mga verses every day. Hindi naman po ganun kahaba yan. Actually, I was even meditating every day yung verses na yan. And believe me, hindi po siya ganun kahaba. Yung mga verses na yan, maybe it would only take maybe around 5 minutes na binabasa yan. But the most important is, dapat nyo po yan na i-meditate. And then, kung kayo po ay sumusubaybay nitong program natin, especially itong 40 days na ito, usually yung ating midday boost is nagsisimula siya ng Monday to Friday. Pero itong 40 days na ito, ginagawa natin everyday. Sinasamahan ko po kayo sa daily meditation ng verses sa bookmarker na iyan. And sa English, sa 9 a.m. with Bishop, kasama nyo rin siya. And then 12 noon sa Tagalog, kahit Sabado at Linggo. And kayo po na talagang ang umpisa na ginagawa ninyo is to meditate yung salita ng Diyos. Naniniwala po ko na meron kayong nakikitang pagbabago, improvement sa inyong spiritual na buhay. That's why, keep it up. Ibig sabihin, pagpatuloy nyo lang po na binabasa yan, Pastor, hindi ko po maunawaan lahat. Isang parang ginagawa natin sa bawat program natin ng Midday Boost, hindi naman natin minemeditate lahat. May mga verses na 10 verses, may mga verses na 14 verses ata. Pero hindi naman natin minemeditate lahat. Pumipili lang tayo siguro ng isa, dalawa na ilalagay natin sa isip natin throughout the day. Just like yung ngayon na topic natin, ang topic natin ngayong day 6 ng 40 days is yung pinaka malalang sakit na wala ng lunas pa. So ano tong sakit na to? Kasi pinag-uusapan natin yung itong January, buong January, up until yesterday, pinag-uusapan natin yung patungkol sa sumpa. 'Di ba? Merong isang sumpa, merong sakit na kabilang dun sa mga sumpa na pinag-uusapan natin. And actually, kung hindi pa po ninyo napapanood yung mula day 1 hanggang 5, available po ito sa ating YouTube channel. Ang pwede nyo lang pong gawin is tingnan nyo po yung playlist ng ating YouTube channel. And doon nyo po makikita yung daily message natin. Alam ko dito sa Facebook, mas convenient mapanood dito. Pero kung gusto nyo pong panoorin yung mga previews or siguro napanood nyo nga pero hindi kayo nag-pay attention, gusto ninyong ulitin na mapanood yung mga programs na yon, punta lang po kayo sa ating YouTube channel, tingnan nyo lang po yung playlist, and then nakalagay doon yung 40 days na message na gagawin natin throughout every day. So, ano po itong pinakamalalang sakit na walang lunas? Tingnan nyo po yung nakasulat dito, Deuteronomy pa rin, chapter 28, verse 58. Sabi dito, kung hindi ninyo susunding mabuti ang lahat ng mga utos na nakasulat sa aklat na ito at hindi igagalang ang kahanga-hanga at kamangha-manghang pangalan ng Panginoon na inyong Diyos. Anong sabi diyan? Padadalhan niya kayo at ang inyong lahi ng malulubhang karamdaman na sobrang sakit at wala ng lunas para rito. When we talk about nakasulat diyan na magpapadala ng sumpa,
magpapadala ng sakit. Tandaan ninyo po na ito ay bunga lang ng ating aksyon. Actually, nung dumating yung Panginoong Hesus sa mundong ito, sinabi na sa sugat niya, magaling na tayo. Nakasulat doon na sa pamamagitan ng sugat niya, latay and everything, tayo ay pinagaling na ng Panginoon. So gusto ng Diyos na maging magaling tayo. Pero alam nyo po ba yung pinakamalalang sakit nung wala pang lunas? Basahin natin yung previous verse once again. Kung hindi ninyo susunding mabuti ang lahat ng mga utos na nakasulat sa aklat na ito at hindi igagalang ang kahanga-hanga at kamangha-manghang pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, yan po yung pinakamalala. Ang pinakamalalang sakit, pay attention sa akin, ang pinakamalalang sakit na pwedeng maranasan ng tao ay ang sakit na mawalan ka na ng respeto sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan niya, pwede tayong gumaling sa kahit anong sakit at karamdaman, pero sa oras na mawala na yung respeto, Pastor, paano ba nawawala ng respeto sa pangalan ng Panginoon? Di ba? Hindi ko po alam kung minsan nakakapanood kayo ng mga movies, mga films na mapapansin ninyo na ginagawa ng mura sa panahon natin ngayon, yung pangalan mismo ng Panginoong Hesus. Yan po yung pinaka nakakatakot na sakit kasi yung sakit na pisikal, sabi doon na mapapagaling. Sa sugat ng Panginoong Hesus, magaling na tayo. Kahit gaano man karami yung kasalanan mo, pwede kang gumaling sa pangalan ni Hesus. Pero ang babuyin yung pangalan ng Panginoong Hesus na pwedeng magpagaling sa lahat ng sakit at karamdaman, yan yung pinakamalalang sakit. Gets nyo po yung ibig kong sabihin? Kasi lahat ng sakit pwedeng gumaling, pero itong kawalan ng respeto sa pangalan ng Panginoon, yan ang pinakamalalang sakit. Hindi yung cancer. Kasi ending, kung pag-iisipan nyo po ng maigi, lahat rin naman po tayo mamamatay. Pero sa oras na wala kang galang, wala kang respeto sa pangalan ng Panginoon, sinong magsasalba sa'yo? Kaya ang pinakamalalang sakit na wala nang lunas pa is kapag nawalan ka na ng respeto. So Pastor, napapansin ko na parang nawawala na ako ng respeto sa pangalan ng Panginoon. Humingi ka ng tawad habang may oras pa. Habang may oras pa. Yan po yung sumpa na pinaka nakakatakot sa lahat. Ang mawalan tayo ng galang sa kanyang pangalan. Tingnan nyo po, yan po yung daily meditation natin. So that's why, kung wala pa po kayo nitong bookmark na ito, pwede nyo pong kunin. Nandito po yung ating address. Pwede nyo pong kunin. Everyday bukas yung ating help center. And then bukas, Wednesday, meron rin naman tayong Bible study. So kung wala pa po kayo ng bookmarker na yan, pwede nyo po nakunin sa amin dito sa ating help center. Mga kaibigan, ipagpapatuloy natin itong meditation natin bukas. Okay, bukas, 12 noon pa rin, same time and same Facebook page at same YouTube channel. So, subaybayan nyo lang po yung special edition natin ng Midday Boost about 40 Days of Blessings. Kung gusto nyo pong mabless at ayaw nyo pong masumpa, walang ibang way. Kailangan nating sumunod sa utos ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.